Magandang umaga po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang Apap Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at tayo po magsama sa isang oras na palatuntunan. Tayo po'y napapakinggan sa 99.9 DWGV-FM, buong Batangas, sa buong rehiyon na papakinggan tayo sapagkat napakalakas po ng ating radio station courtesy of si Henry David, ang station manager. At nagpapasalamat din po tayo dito sa Blue Sapphire na palagi po tayong pinapahiram ng venue. Mga kaibigan, ako po si Colonel Jer Zamudio at ngayon ho ay napaka-espesyal ng ating programa dahil ang makakasama natin ngayon ay ang number one na partner po ng ating Sadataan Lakas ng Pilipinas. Ito ay long-time partner and friend ng mga kasundaluhan natin, ang Bantay Bayan, na ito po ay napakalawak ang network, buong Pilipinas at dito po ngayon sa Batangas ay napakalaki na rin. Mga kaibigan, gusto ko lang pong ipakilala ang ating pong special na guest, walang iba kundi si Dr. Ben Caralde. Doc, meron tayong isang microphone. Ikaw na bahala magpakilala ng mga kasama natin. Ah, Marami pong salamat, General, Colonel Zamudio, soon to be General. Sa lahat ng ating tagapakinig, no, sa programang ito, una sa lahat, laki ng aming pasalamat sa ating butihing Panginoon na sa araw, sa oras na ito, ay dito pa rin tayo nakabuklod-buklod para pag-usapan paano natin masuportaan itong pinakamalaking problema ng ating bansa, yung peace and order. So, malaking pasalamat namin through the effort of Colonel Zamudio for the information of everybody. Ito ang ating pinaka-working na national advisor. O, palakpakan natin yung advisor natin. Sabi ko, working. Kasi itong programa na ito, hindi tayo makapunta dito kung hindi sa kanyang effort ito. No? So, ito ang sinasabi ko na itong organization natin, Bantay Bayan Foundation Incorporated, ay isa itong non-government organization. Para sa kaalaman po ng lahat, itong Bantay Bayan, naging dalawang klase ito. Kasi nung araw, sa panahon ni late Secretary Ferrer, nasa DILG po ako. So, inorganize ko yung CBO, Civilian Volunteer Organization, more on government, kasi DILG tayo. So, na-organize namin nationwide. Ang purpose nito para magkaroon tayo ng tinatawag na masa sa lahat ng big islands natin sa buong Pilipinas, makasuporta tayo sa ating pinakaligal na armado. Ito yung ating Armed Forces of the Philippines at saka ating Philippine National Police. So, organize namin yan. Pero dumating sa punto, dahil puro local government units ang nag-organize, naging political. So, yung namatay si late Secretary Jaime Ferrer, lumabas rin ako sa DILG kasi nakita ko political na ang ang naging nito sa Bantay Bayan. So paglabas ko sa DILG, inorganize ko yung Bantay Bayan Foundation Incorporated na isang NGO. So non-government organization na po kami. So dalawang klase ito, may Bantay Bayan na CBO, GO yan, government organization. Itong sa atin, NGO. Ang pinaka-objective diyan, direct support tayo sa peace and order. So, palagi kong sinasabi yan na pinaka-importante sa isang bansa ang peace and order. Gaya ng nangyari ngayon sa Mindanao na may malaking kaguluhan. So, ito, napaka-importante nito kasi para ang theory nito, parang aquarium theory. Makita natin sa aquarium, may isda at saka may tubig. So itong isda natin, itong legal na armado natin, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. So paano sila makalangoy? Kasi malusog na isda, kailangan ng tubig. So saan ba sila lalangoy? So itong Bantay Bayan na ginawa kong NGO, kasi nung araw sa DILG,
ang nag-organize Bantay Bayan. Pag natalo ang mayor, natalo ang gobernador, natalo ang congressman, so wala nang tubig kasi ang incoming mayor diyan ayaw niya dahil hindi sa kanya. So ngayon, ang nangyari, ginawa nating NGO ito, ang main objective nito, kahit na sino ang nandyan sa local government unit, mamintain natin yung tinatawag natin na tubig para makalangoy itong ating legal na armado. Ang tubig na ito, ang pinaka-importante nito in terms of intelligence information collection. Gaya nangyari ngayon sa Mindanao, sa Marawi City, ang pinaka-importante ay yung intelligence. So dito ngayon, sa province ng Batangas, nagkuha na tayo ng matawag natin na Bantay Bayan sa buong Batangas. So dito ngayon, mayroon tayong mga bagong opisyalis kasi focus tayo doon sa sinasabi nating mass base, lalo na dito sa province ng Batangas at saka nearby provinces, no? Ang Batangas is Region 4A. So mayroon tayong gi-appoint nito ngayon na working director namin ito sa Region 4A. Ngayon, bali the whole of Region 4A, siya na ang mamahala nito. Nandito si Director Edwin. Ngayon, itong si Edwin Dizon, actually, noong araw, ordinary organizer natin ito. Pero dahil sa kanyang devotion sa ating organization, na the whole province halos nilalakad niya para magkaroon ng Bantay Bayan, nag-suggest tayo sa kanya, why not handle the whole region? So ito ngayon, siya ang Region 4A director ng ating Bantay Bayan Foundation Incorporated. Kaya medyo watch out kayo kay may mga lugar ngayon dito, lalo na sa Batangas, Lipa City, may mga nagliparan na Bantay Bayan kuno na nag-function, ginagamit yung pangalan natin. So warning ito sa lahat ng sambayanan, lalo na dito sa province at saka Region 4A, na isa lang ang recognized namin na national director dito at saka provincial. Kasi from the province, nagkuhan tayo dito sa ating tinatawag na region, no? So dito na naman sa ating province, may gi-appoint kami dito na for the past 2 years, medyo napaka masigasig sa kanyang pag-organize. Si bagong director natin sa provincial level, si Director Jesus Garcia. Nandito yung, pakitindig lang para makita ka sa audience. Yan. So, siya ang nag-handle ngayon. Walang ibang director ang province of Batangas kung hindi itong si Director Jesus Garcia. So baka may iba diyang mag-recruit ng Bantay Bayan, advice lang namin sa inyo, bago kayo sumakay ng isang organisasyon, alamin po ninyo. Open ang linya ng ating Armed Forces of the Philippines through the Civil Relations Service sa Camp Aguinaldo. Open ang ating Philippine National Police through the Police Community Relation Group. May mga linya ito sila, dapat kayo mismo ang magtawag. Kayo ang mag-inquire kung anong klase ba itong organisasyon ang dapat ninyong sasalihan. So, ito yung mga leader natin sa Region 4A at saka sa province of Batangas. So, itong kwan ngayon, gusto ko nga si Regional Director Edwin Dizon na ipakilala rin niya yung mga pinakatauhan niya dito sa buong Batangas at saka sa Region 4A. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at manonood ng APAP Batangas. Ako nga po pala si Edwin Dizon, yung bagong Regional Director ng Bantay Bayan, Region 4A po.
bilang pumalit po sa akin bilang yung dati kong panunungkulan bilang chairman chapter po ng LIPA, ay ang pumalit po sa akin, pinakikilala ko ay si Mervin Vista po. Pakita tayo. Siya po yung doon po sa mga taga-LIPA na gusto mag-member, siya lang po yung hahanapin nyo. Si Mervin Vista o kaya si Moni Morada. Yan po yung mga bago kong opisyalis. At sa atin pong Cuenca, si Edison Bilaos. Siya po yung bagong chairman chapter ng Cuenca, Batangas. Sa lahat po ng mga gustong mag-member, alamin po muna natin yung atin pong pinapasok na organisasyon, kung ito ba ay talagang legal o ito ba yung mga bogus. Napakahirap po ng pumasok pagka napapasok kayo sa mga bogus na mga NGO. Opo. Kung meron po kayong pag-alinlangan, tumawag po o mag-text lang po kayo sa akin. Ibibigay ko po sa yung telephone number ko po. Ito po yung telephone number ko, 0906-741-8276 at 0930-866-0044. Ayun lang po. At maraming salamat po. Okay, pakilala rin natin, Ed, baka pwede magsalita yung mga kasamahan natin sa probinsya. I understand mayroon tayong dinesignate na coordinator or director sa probinsya, no? Sige. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa APAP Batangas at kay Colonel Samudio, kay Dr. Ben Caralde, ang founder ng Bantay Bayan. Ako po yung natalagang bagong Batangas Provincial Director. Dati po akong organizer at national organizer po ako dati. Ngayon po binigyan po ako ng katungkulan bilang provincial director at sa abot po ng aking makakaya, sa tulong po ng aking mga kasama, susuporta po kami talaga sa Bantay Bayan at sa lahat po ng kapulisan at dito po sa ating legal na armado, yung pong AFP. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Kanina po ay napakilala na po yung mga kasamahan po natin sa Bantay Bayan. Ngayon, Doc, ay meron pa tayo, no? Sa women sector, si Helen Dizon. Si Ka Helen ay sa buong region din na Ka Helen, ikaw rin ang may hawak ng Bantay Bayan. So, meron na tayong women sector pala. Ha? So, Len, baka pwedeng batiin din natin yung ating mga nakikinig. Very good and congratulations. Hello, good morning po. Ako po ay si Helen Dizon for Women's Sector dito sa Lipa City. Tama Mr. yan. Edwin Dizon. Good morning, Colonel Samudio. I'm glad to be here. Thank you, thank you. At Okay. tama yan, itong pinaka-productive na organization. So Len, congratulations Okay, and okay. welcome Thank you, to Bantay Bayan. I'm Thank you happy po. to see you here as one of the leaders. Yes. So si Tess naman, Pinka ay national naman si Tess. Tess, anong designation mo sa National Executive Vice President for Admin. Talagang all out kayo dito ngayon, ha? Kanina na-recognize na rin po yung ating mga kasamaan. So, Doc, ngayon, ano mga activities ng Bantay Bayan dito ngayon sa lalawigan ng Batangas? Kasi alam ko na kaya ka pumupunta dito dahil meron kayong pinagkakabalahan ng mga programa, projects. Baka pwede natin promote sa ating mga nakikinig ngayon. Marami pong salamat, Colonel Samudio. Actually, itong province of Batangas and Region 4A, ang effort namin dito, mapolarize natin itong isang community as a force multiplier para sa suporta sa ating Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police.
So actually, nationwide, because Bantay Bayan is a nationwide organization, we have more or less 5 million members buong bansang Pilipinas. So ang effort namin ngayon dito, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaigting natin itong ating project as a force multiplier. In-anticipate na po natin ito, just what like happened in Marawi City. Sana kung nagkaroon tayo ng matinding mass-based organization, na preempt na sana natin bago mangyari itong karahasan na ito. Dahil for more than 3 years, ang build-up nila sa Marawi. So kung may masa tayo doon, at least mayroon man lang sanang makapagsabi na ito yung mga development ngayon, may mga bagong kuan dito, mga mukha, ganon. Kasi ang kuan naman natin dito ay kailangan na ma-focus natin sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi lang umaasa tayo sa ating kapulisan at saka military. Kailangan ma-implant natin sa sarili natin yung community involvement. So ang pinaka-objective natin, to make the community or every member of the community to be self-reliant in terms of security and development. So, kailangan gagawin na natin ito. Hindi na natin antayin na mangyari pa yung nangyari sa Marawi. Kaya ito, ang Region 4A, kung mayroon naman tayo ditong mga patriotic Pilipino, it's high time ngayon na kilos na tayo. Kasi kung minsan ang attitude kasi natin, we are more on reactive, no? Mag-react lang tayo kung may mangyari na. So maganda ito with the new program of our President ngayon, dahil alam po ninyo, sa history ng buong bansang Pilipinas, for the first time, nagkaroon tayo ng presidente na taga Mindanao. Ako po isang taga Mindanao, kaya yung pagkandidato ni Presidente Duterte, 101% ang aming support doon. Kasi for the first time, magkaroon kami ng presidente from Mindanao. So nakita natin na ang kalagayan ng ating bansa, kung hindi pa na presidente si Duterte, hindi natin makita na, uy, nako, almost 80% na pala itong drug problem sa Pilipinas. Marami na po tayong presidente na nagdaan, pero ito, first time lang ito, na nakita natin na medyo malaking epekto. Kasi kung hindi na-uncover ito, anong mangyari sa Pilipinas? Ang effort naman ngayon ni Presidente, nakita natin na marami rin ang humahadlang, no? Kasi parang naging part na yan in any development organization, no? Kahit na nga sa isang pamilya, may black sheep talaga sa pamilya. Mayroon tayong mga movie, famous awardee movie, pero hindi mangyari ang pagka-awardee kung walang tinatawag natin na kontrabida. Oh, so itong kontrabida ngayon, hindi ito basta-basta. Imagine mo, ang panahon, ako kuminsan, dahil we are more than 30 years na po dito sa aming tinatawag na counter-insurgency operation. Kung makita ko nga, medyo tumitindig pong balhibo ko kasi we are now in the crossroad of our history sa Pilipinas. President Duterte can make and unmake sa Pilipinas. So ito ngayon, ang nakita lang namin, sino kumukontra? We have the organized narcotic group. Mayroon na tayo, narco-politics. So, probe na yan. Imagine mo, yung narco-politics, nag-present si Presidente Duterte sa involvement sa ating mga barangay captain. Halos isang dangkal na record ng mga barangay captain na involved sa droga. Kaya ang sabi ni Presidente, kung magkaroon man tayo ng another election sa barangay captain, siguro hindi muna ngayon. I-appoint natin ang barangay captain kasi wala na. Kung ituloy natin ang eleksyon sa kapitan, ang drug money nandyan na, hindi na biro. Down to the barangay level na. So kalaban ngayon ni Presidente, drug money.
Ngayon, proven. Yung nangyari sa Marawi, tingnan niyo ilang kilos ng high-grade shabu. Kaya yung mga kalaban ng ating military, hindi basta-basta ito. Mga tao ito na polluted sa ideology ng utak nila, plus na solidify pa yung utak nila, hindi lang sa ideology, yung influence ng droga. Kaya nahirapan talaga ang ating mga kasundaluhan ngayon. In fact, we have already a lot of casualties, no, sa ating military side. Kasi ang military talaga, ako isang announcer sa radio na nandoon nag-cover, talagang umiiyak siya sa ginagawa ng ating kasundaluhan. Kaya itong ginagawa natin in the region of 4A and the province of Batangas, preparatory ito. Ginagawa natin na masolidify natin ang masa para hindi natin na antayin pa ang nangyari sa Marawi na mangyari mismo dito sa ating region. So it's high time. This is an appeal, no? Lalo na ito, we have the Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. Ito ang pinakamatinding mission nila, to give information, education sa ating sambayanang Pilipino. Because we never believe in any revolutionary struggle. May kasabihan nga, pin is mightier than a gun. Ang kasabihan na yan was already proven sa Vietnam. Nagkaroon ng gira sa Vietnam. North Vietnam, supported by the Communist Party International. South Vietnam, supported by the pro-democratic US government. Gira sa Vietnam between Communist Party and the pro-democratic, represented by the US. Pero ang tanong, sinong nanalo sa South Vietnam? The US government employed there more than 500,000 US troops, well-equipped. Kahit gabi, mag-operate ang Amerikano. Pero hindi pa rin nanalo sila. Kaya yung kasabihan na pin is mightier than a gun, dapat lesson learned na yan natin dito sa Pilipinas. We do not want na, halimbawa, may report tayo, nakapatay tayo ng 10 NPE, 20 na NPE, para sa trupa na nag-operate victory, another rank promotion. Pero ang other side yan, makita natin, it's never a victory. Kasi ang 20 na napatay na rebelde, may 5 anak, 5 kamag-anak, times 10, 20 times 20 mo, so it will produce another 200 revolutionary forces na ang utak hindi basta-basta. Gusto nilang mag-revenge, maghiganti. So yan ang nangyari sa bansang Pilipinas. We are now on the 47th year sa insurgency problem natin. Pero na-solve ba natin? Na-solve ba sa mga presidente na mga nakaraan? Wala po. Kasi nakita namin na ang solusyon lamang nitong insurgency is the community. Nandyan ang ating legal na armado, ang pulis, ang military. Pero they will never be effective kung walang masa. Kaya may kasabihan, he who wins the heart and minds of the populace wins the war. And remember, itong nangyari sa Marawi, napakalaking lesson learned. Up to this very hour, patuloy pa rin ang gira doon. And remember, in any war, nobody are victors, but everybody are victims. So, yan ang iwasan natin. Kaya isa yan sa mission namin dito through the help of the Civil Relations Service. Swerte kayo rito sa region na ito dahil mismo ang Chief of Staff ng CRS na si Colonel Samudio, taga dito. Kaya medyo sa walang pabor-pabor, pabor kayo rito. Di ba? Oh. So, in terms sa education, nandyan, iwan tayo. Ako, to tell you lang, no, kasi hindi naman ito matawag natin na programa ngayon. No? Matagal na po kami sa Armed Forces of the Philippines, pero bihira kayo makakita isang opisyal na matawag nating workaholic. Kaya, kung may saludo man, ako personally, grabe ang saludo ko kay Colonel Samudio. From Monday to Friday, grabe ang trabaho dyan si Ares. Pero ngayon, Saturday, nandito pa sa Lipa, andito, nagprograma pa rin.
O, palakpakan nga natin mga... Thank you, Doc. Kaya, sir. Maraming salamat. Oo. Mga kaibigan, yung Bantay Bayan po ay buong Pilipinas yung network nila. At sila po ay napakatagal ng partner ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So yung sinasabi ni Dr. Ben na i-organize ang community, ito yung mga napapanahon na mga activities gawain ngayon. Kasi kung makikita nyo, yung nangyari po sa Marawi, ito ay failure ho ng pagtulong ng community doon sa nakikita nilang mga armado. Kasi nakikita na pala nila na mayroong mga tunnels ng ginagawa. Nakikita nila na mayroon palang mga armado nang pumapasok at ang ilan mga foreigners pa. At alam ko na alam nila. But mas pinili nila na maging bulag at saka maging pipi at maging bingi dito sa sitwasyon. So tingnan nyo nangyari po sa Marawi ngayon. Nakakaawa po ang isang syudad na dati ho ay napakaayos, napakaganda ng mga bahay po doon. Actually po ang Marawi City ay isa po sa mga lugar na tinitingnan na pwede na sana natin na ialok sa mga banyaga na pwedeng puntahan sa mga gustong bumisita sa Pilipinas, no? Mga turista na naghahanap ng magandang lugar. Marawi ho yun ang pwede sana nating ialok. Kaya nga ngayon, ang isa sa mga programa po ng ating pamahalaan, pagkatapos nitong problema na ito ay i-rehabilitate, i-rebuild natin ang Marawi para ito ay maibalik natin sa dating mukha nito at kung kinakailangan dapat mas maganda pa. But itong mga bagay na ito ay pwede rin ito mangyari sa ibang lugar. Kaya yung ginagawa nila Dr. Ben Caralde, nila Edwin at iba pang mga kasama niya dito, ay ito ay napapanahon, very timely, very relevant na mga programa na ang maaring sa ngayon ay hindi natin sila na bibigyan siya ng importansya, value, but kung siguro titingnan natin sa mas malalim na perspective, ito yung dapat na pinagbibigyan natin ng pansin. Yung tao ay ginagawin natin silang aware sa kanilang responsibilidad para protektahan yung peace and order, maging maayos yung peace and order natin. And with that, gusto kong i-recognize lahat ng mga bantay bayan dito sa Batangas sa pamuno po ni Edwin na talagang, yan po ay nagtatrabaho si Edwin, pero yung grupo niya ay sumisingit sila ng oras para ma-organize itong mga grupo na ito. Kita mo sa Bohol, di ba, no? Yung Bohol, nag-attempt na pumasok yung Abu Sayyaf, wala pang ilang araw lang na nakuha kagad. So kung ganyan kataas ang awareness natin dito sa Batangas, magiging itong napakapayapa. So tanungin ko naman si Edwin, kasi siya yung bagong designated na regional director ng Bantay Bayan. So paano, Edwin, ngayon ang programa mo? Paano ang sa Batangas? I'm sure na organized. Gaano kayo ka-organized pala ngayon sa probinsya na ng Lalawigan sa probinsya ng Batangas? Siguro po doon sa probinsya ng Batangas, halos ang programa po namin, lahat ng bayan, malagyan ng Bantay Bayan. Bantay Bayan. Aha. Para po kasi ito sa kanila rin, para sa peace and order. Oo. Lahat po ng barangay, malagyan namin ng kada team leader. Oo. Yan po yung isang programa namin. So ngayon, bukas pala yung Bantay Bayan. Dito sa lalawigan ng Batangas, ilang bayan na ang mayroon tayong Bantay Bayan? Sa ngayon po, dito sa Lipa, San Juan, sa San Jose, at ito pong darating sa Cuenca, at itong 7 municipalities na mag-o-taking po. Okay. Opo, Oo. meron po nga po pala, meron po kami mag-o-taking bukas Oo. na 7 municipalities dito sa bayan ng Cuenca. Okay. Opo, bali mga 12 bayan na po. So na meron 12. tayo. Ilan lahat na municipalities yung Batangas? Ilan yung lahat natin? So sa ngayon, nasa 12 na kayo, 12 na yung munisipyo. So continuous yung pag-organize nyo sa iba pang mga bayan. Opo, hindi lang. So sa ngayon, kung mayroong mga nakikinig ngayon ng mga kababayan natin sa Batangas na gustong mag-join sa Bantay Bayan, paano kanila kukontakin? Paano sila
magkokonekta sa inyo, Dwayne? Ganito po. Doon po sa mga gustong mag-member, mas lalo sa mga bayan-bayan nila, meron po tayong itinatalagang national organizer. Meron pong, yung national organizer po, magtatalaga po yan sa bayan niya ng organizer mismo. Okay. Doon po kayo makipag-coordinate sa kanila. Kung meron po kayong alinlangan o wala pa sa bayan nyo, pwede po tayong dumirekta doon po sa katabing bayan nyo na mayroong bantay bayan. Okay. Na kikilalanin lang po nyo, alamin lang po nyo, kung ito po ba'y nakaano sa National. sa national. Mas lalo na ang founder ay si Doc Ben Caralde. Okay. Meron po kasing gumagamit dyan ng ibang bantay bayan. Baka po maligaw po tayo. Yun lang po. Alamin lang po natin kung ito po ba'y kay Doc Ben Caralde. Tingnan po natin yung ID. Kasi may mga ID po na bantay bayan, pero iba yung logo. Tama, May oo. logo ng pulis, kung ano-ano pong logo. Oo. Kaya hanapin nyo lang yung logo ng CRS Mm-mm. at PCRG po. Oo. Yun lang po hanapin nyo. At yan po ay legal na bantay bayan po. So, ngayon ay bagong designated ka na Regional Director ng Bantay Bayan, Ed. So, anong plano mo ngayon sa Rio na may mga naiisip ka na mga programa, mga projects na gagawin? Kasi malaki na to kung Region 4A, napakalawak na nito at medyo hindi to ordinaryong responsibilidad na. Oo nga po medyo mabigat-bigat na po ito. Mabigat na to. Opo, yun nga po yung Hindi lang siya mabigat-bigat, talagang mabigat ito, Ed. Opo. Mabigat talaga. Yun nga po ang aming pinag-uusapan ng aking mga provincial director. Katulad ng Laguna, ipatatawag ko po sila, hindi porke nandito tayo, Oo. hanggang doon na lang yung ating programa. Oo. May mga programa po tayo sa kada bayan o kada membro, mas lalo sa mga nakamotor. Yan po ay binibigyan natin ng training, first aid, tapos yung mga iba sa rescue, katulad po ng yung mga volunteer, Oo. para sa hinihingi ng mga local government. Yan po yung mga programa namin. At marami pa po kaming programa at yung pong programa po ng NATSEC ay dadalhin po natin sa baba. Okay, very good. Si Director ano naman? Sige, Ben, baka gusto mong dagdagan, Doc. Idagdag ko lang po dito kasi isa nito, no, kasi mga emergency cases, mayroon kaming Bantay Bayan Emergency Response Team, yung BBERT, no. Ngayon, medyo sabi ko nga, full support kami kay ang director mismo ng BBERT, si Director Elpidio Marasigan, ay nandito talaga, sumama sa atin. Yan. Rotarian na yan. Rotary Club of Camp Aguinaldo na rin yan. Bagong recruit ni Colonel Samundio sa Rotary. And then, Hindi naka-hindi sa akin, ano? Hindi na- Taga-Cuenca rin siya, sir. Oo. Taga-Cuenca, Batangas. Okay, ang bagong designated, palakpakan po natin yung bagong designated na Provincial Director, si Jess Garcia. Taga-Cuenca rin, ano? Maraming salamat po. So, Jess, wala ka na masyadong problema kasi nasimula na ni Director Ed yung pag-organize dito sa lalawigan ng Batangas. So, ang challenge na lang sa iyo ngayon ay paano ito i-continue kasi marami pang mga bayan ang hindi nyo pa naabot. So, siguro ang kinakailangan dito, Jess, is timetable. Magkakaroon tayo ng targeting na sa ngayong linggo na ito ay itong bayan ito ang target natin makakuha tayo ng coordinator. So, para yung coordinator naman, sabay-sabay na nagre-recruit hanggang barangay naman para magatagpo-tagpo na lang sila, no? Ang kagandahan dito sa Batangas ay nakapag-take off na. So, tutuloy-tuloy na lang yung take off na yun, Jess. So, anong mga plano, programa ang naiisip mo, Jess, para mapabilis na lahat ng mga bayan dito sa lalawigan ng Batangas ay magkaroon ng bantay bayan? Sa katunayan po, simula pa po na una, kami hong dalawa ni Director Edwin po ay lagi pong magkatulong. Kasama po yung mga itinalaga ko po na organizer sa bawat bayan para kumalat po yung bantay bayan. Pero ito po ay bago sila sumali, pumipili pa rin po kami ng mga taong nasa sa ayos po. Aha. Yung wala hong mga bisyo, katulad ho ng illegal na droga. At nagkakaroon din po kami na orientation po sa tulong ni
Director Ben Adahar. Aha. Siya po yung nag-uorient sa bawat bayan po. Magaling nga magsalita to si Ben Adare. Opo. Magaling yan eh. Yan ang mainstay natin dito sa Apap Batangas. Ben, sumama, papagsalitain na kita Ben yung mga programa mo. At swerte nila kasi merong nang magaling na speaker na tayo. Talagang, and very willing. Yan si Ben, walang absent niya. Pag sinabihan ni Ed na punta ka doon, nandito ka agad yan eh. Very good. Katunayan po, siya rin po ang spokesperson namin nung una sa Cuenca po pag hindi po ako nakaka-attend sa bawat meeting po. Kasi sa Cuenca po, ang Bantay Bayan po ay nakaano po kami sa MPUC, LDRRMC, sa MAC po, Ah. at saka sa yung pong anti-drugs po. Mm. Kaya bawat meeting po noon, pag hindi po ako nakaka-attend, si Director Ben po ang pina-attend ko. At Okay. katunayan po, lagi po kami nagmi-meeting-meeting, mga leader po, katulad po ni Director Ben, tsaka ni Director Edwin Dizon po, para mapaganda po at na mapalawak po yung mga membro natin dito sa lalawigan ng Batangas, hindi lamang po dito, kundi dito po sa Region 4A. Okay. So, congratulations, Jess. Yung bagong designated naman sa Lipa. So, halos pinamimigay ni Ed yung mga pwesto niya, no? Kasi sa Lipa, dati si Ed yan nagsimula yan sa Lipa. Tapos dinesignate naman ni Dr. Ben sa probinsya. Masyadong performer talaga. Grabe yung kanyang devotion sa Bantay Bayan. Kaya nga, yung bahay niya para nagiging headquarters na eh. Di ba, no? Kaya no wonder kung bakit yung kanyang asawa ay parang na-orient na at yung puso ay napunta na rin sa Bantay Bayan. So, si Mervin Vista, ito ay matagal ko na itong palagi nakitang kasama ni Ed. So, congratulations, Mervin. Thank you, sir. Ikaw pala ang bagong director ng Bantay Bayan dito sa Lipa City. Yes, sir. At sa ngayon ay ilang members na kayo dito? So ganun din ang challenge sa'yo ngayon na Mervin, yung lahat ng barangay ay malagyan ng chapter, Yes, sir. ma-organize. Yes, sir. So meron kang sinusundan dito na timetable, meron kang naisip na paraan paano ito magagawa natin na lahat ng barangay sa Lipa ay magkaroon ng Bantay Bayan? Sa ngayon po ay kino-coordinate ko pa, sir, kay director kasi Pero ngayon, ikaw na ang director ng Lipa, hindi ka na pwedeng mag-depend masyado kayo kasi Sir. region na siya. Babawasan mo na siya ng trabaho ng sakit ng ulo na eh. Yung lahat ng sakit ng ulo ng Lipa, ikaw na ang mag-a-assume noon. Yun ang ibig sabihin ng director ng Lipa. yun nga Okay? po, sir, ang big challenge sa akin. Oo. Siguro umpisahan po namin ng pag-organize sa kada barangay pagkatapos naming nag-o-taking ng 7 municipalities bukas. At magpapatawag agad ako ng meeting sa Monday para yung programa ng yung 72 barangays ay makahikayat kami ng mga members at team leaders. Suportahan kita dyan. Kasi ako Tagalipa naman, nasa likuran mo ko, Mervin. Thank you, So, sir. kung mayroong kang plano na mag-organize, sasamahan kita para at least mayroon tayong mga kasamahan na makakatulong dito sa ating programang Apap Batangas. Thank you, sir. Okay? So, si naman? Si Edison, bagong designated na director sa Malbar. Cuenca po. Sa Cuenca. Cuenca Opo. pala, sa Cuenca. So, ikaw Cuenca ka rin, di ba? Napaka-active ng Cuenca, no? Kayo doon ang o-taking kasi maraming members kayo sa Cuenca. So, Edison, congratulations. Thank you po, And, sir. ngayon ay malaking challenge ito sa iyo sapagkat unang-una ay very organized na kayo but siyempre hindi naman kayo kinakailangan na mag-stay doon di ba? Opo. Maghihinto dapat lalong palaki ng palaki until such time na talagang pag sinabing Bantay Bayan sa Cuenca, yun yung tinitingala, di ba, no? Opo, sir. Because yung Bantay Bayan sa buong Pilipinas, tinitingala talaga dahil very organized tayo. Kaya kita mo, Chief of Staff ng AFP, respetado ang Bantay Bayan. Yung Chief ng Philippine National Police, respetado ang Bantay Bayan. Kaya nga Opo, nakikarry sir. nyo yung pangalan ng AFP at saka ng PNP. So,
ano mga plano mo naman sa Cuenca ngayon na Dison? Ganito po yan. Sabi nga ni Sir Edwin sa akin, lahat po ng barangay ay maglagay po ako team leader. Ang barangay lang naman po sa amin, 21 barangay. Oo. Yun po, yun ang ginagawa ko po ngayon. Para bawat malagyan ko ng team leader. Okay, oo. So, very good. So, may mga qualification naman. Kanina, nabanggit ni, ni Jess yung qualification. Kasi tama yun, na Opo. hindi tayo dapat tatanggap lang. Remember na ang itatalaga natin na member ay magiging bantay ng bayan. So, kung ikaw ay bantay ng bayan, dapat hindi ka nga durugista, di ba, no? Dapat ikaw ay modelo ka sa bayan, no? Dapat ikaw yung model eh. Oh, so, ganun dapat. Papasalitain ko lang muna ubusin ko lang doon para naman makapagsalita yung mga kasama natin. Si Joel Cali. Si Joel anong designation mo ngayon, Joel? Actually, sir, po ako po ay inapili ni Doc Ben ng isa pong barangay organizer sa aming pong bayan ng Cuenca. Yun po ang aking So, ikaw yung tungkulin. umiikot ngayon. Ako po ang umiikot Sa sa aming barangay. pag-iikot mo ngayon sa mga barangay, kumusta naman? Ano ang pulso Hindi sa po, mga sir, marami barangay? na pong nag-confirm sa akin ng nagpapa-members po. Kaya medyo sa amin pong barangay po, may nakukuha na po akong 15 tao. 15. Po. Okay. Malaking tulong na yan sa Cuenca, no? Apo. Sa Bantay Bayan, Cuenca. Si Igmedio Surat. Surat? Yes, sir. Oo. Ganun ang forma ni Kaigmig eh. So, ikaw ay, anong designation mo Igmisa, no, sa Cuenca? Ang designation ko po doon sa bayan ng Cuenca ay isa po ako sa makatulong sa aming barangay bilang tinayo po nilang team leader. So, yun po, ang designation ko po makapaghikayat ng mga membro upang ang San Felipe po ay maging maayos ang takbo ng mamamayan. Kasi po, ang San Felipe po ay medyo dangerous area din yan dati. Pero ngayon po, naging maayos na po. So, kailangan po namin maipagpatuloy ang Bantay Bayan na ito ay maging masigasig sa bawat lublob na lugar. Tama yan. Kasi tama doon yan. po ako nakatira sa pinakandulo at doon po dati ay maraming hindi magagandang ginagawa ng ibang tao. Kasi po doon, sir, ay ang gumagawa doon ayon sa aking nababalitaan ay mga dayo rin. So, yun, yung ibang nirikit ko po doon ay napag-usapan po namin na sa oras na makapag-outtaking bukas, ay magiging alert na po kami roon. Okay, Kaya very good. nagpapasalamat din po ako sa aming Director Region na isa po ako sa napili. Okay. At sana po magampanan ko ang bagay na ito. Maraming pong salamat. Tingin ko naman is very qualified ka eh. Yung forma mo pa lang talagang tingin ko ay bantay talaga ng bayan na. Ano? At saka ikaw ay para nakita ko modelo ka nga ng community. Si spokesman natin, ito gusto ko mapakinggan ito. Bilang ang Cuenca ay mayroong napaka-active na mga members na Bantay Bayan Kaben. No. Ano nitutulong niyo naman sa Cuenca? Nung ma-organize nyo yung Bantay Bayan sa Cuenca, ano naman ang relasyon nyo sa City Mayor? Paano kayo ginagamit ni Mayor doon sa Peace and Order program nila, mga activities? Kami ho, magandang umaga ho sa lahat na nakikinig dito ho sa 99.9. Kami ho sa palatuntunan ho na aming ginagampanan at gabay sa aming lokal na pamahalaan, ganun na rin ho sa nasyonal, ay ang agapayanan ho at bantayan ang katahimikan, kaunlaran ng aming bayan ng Cuenca. Okay. Ganun na rin ho sa lahat ng nayon at bayan din ng buong Batangas. Okay. At ganun din ho namin pinananatili ang aming tinutungtungang adhikain, ideolohiya, pagka makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Okay. At ganun din ho ang sinusunod naming solidarity, ang aming pagkakaisa, panatiliin ang katahimikan ng aming pamayanan. Okay. At ganun din doong mapanatili ang kaunlaran ng aming pamayanan.
Ganon na rin ho ang aming kabuuan, ang aming pagsasama-sama bilang membro ng Bantay Bayan. At hindi ho namin din pinamabayaan ang amin hong kalagayan bilang pag-agapay sa amin hong kababayan at mga kasamahan. At para mapanatili ho namin ng Bantay Bayan, ay ang amin hong pagsunod sa amin hong sa mata ng Diyos at mata ng tao. Tama yun. Sa mata ng Diyos. Dahil kung wala ho ang ating katapatan sa ating Panginoon at ating kaluwalhatian, hindi ho natin mapapagtibay ang atin hong dapat na kalagyan bilang tao. At yan ang isang panuntunan namin pinanununtungan sa Bantay Bayan, ang pagkamakadiyos at katapatan sa atin hong kabanalan. So yun ho, isa hong sikreto na aking gusto at na maaring mapanatili sa atin. Ang katapatan at ang pagkilala sa Diyos, higit sa lahat ay ang takot at takot pa rin sa Diyos. Galing. So maraming salamat po. So palakpakan po natin. Yan ang totoong volunteer ng bayan. Wala silang tinatanggap na sweldo, pero itong mga taong ito ay very much willing na ibigay nila yung kanilang oras, siguro pati yung kanilang buhay para lang po sa kapakanan ng ating komunidad, ng ating munisipyo, kung sa syudad naman ng ating syudad. Itong palaging kasama ni Dr. Ben, kahit saan pumunta si Dr. Ben, ito ay negosyante po ito. Pero yung kanyang negosyo, parang pinapagkatiwala niya lang ata sa kanyang asawa at para siya ay palaging makasama kay Dr. Ben Caralde sa buong Pilipinas. Si Elpidio Marasigan. So, ikaw, Bantay Bayan, Cuenca ka rin na ka-LP, ano? Yes, sir. Oo. So, paano kayo nagkakilala nga pala ni Dr. Ben? Minsan, yung umuwi Senado kasama ang kapatid ko, na ako naman ay kasalukuyan nagpapalaro ng softball sa bayan ng Cuenca. At nauwi sila. Ay, yung kapatid ko, hinikayat ako sumama sa Bantay Bayan. Sabi ko, tapusin ko muna itong palaro sa softball kasi mahilig ako sa palarong softball. Kaya lang ako yung napagmintangan din sa Cuenca na ako tatakbo bilang isang politiko. Punta na ako nabutas, nilipot yung aking registro roon. Para sabi, kaya lang daw ako nagpapalaro, may hangarin ako sa bayan. Yan ang problema sa atin. Pag active ka sa community, akala nila magpapasok ka sa politika. Pero yun ang actually totoong ginagawa natin dapat. Yung pwede kang magsilbi nga pala kasi ang gusto nating ipakita na pwede kang magsilbi sa bayan kahit wala ka sa gobyerno, kahit wala ka sa politika. And ito yung mga totoong mga modelo natin pagdating doon sa public service talaga. So, congratulations ka LP sa talagang all-out support. And I'm happy na masyadong lumalim na talaga yung paniniwala ng Bantay Bayan sa puso mo. No? Yes, sir. Thank you very much. Kasi hindi ka naman sasama palagi kay Ben kung hindi ka naniniwala sa mga panuntunan ng Bantay Bayan. Ano? Yes, sir. So, Doc, ngayon ay ang laki-laki na, lalong lumalaki yung Bantay Bayan natin sa Batangas. Pasalamat ka dito sa mga taong ito na palaging nandiyan at sumusuporta sa iyo. Ngayon, paano naman ang Bantay Bayan, ililink mo siya sa munisipyo para maging relevant? Kasi, kuha nyo na yung PNP, di ba, no? Nakuha nyo na yung Armed Forces ngayon. Partner na natin. But sa munisipyo ngayon, ano ang nakikita mong relevance ng Bantay Bayan sa mga mayors at munisipyo sa mga lokal na gobyerno? Actually, ang pinaka-basic unit sa ating society from the barangay, no? Yan ang pinaka-nucleus natin. So, diyan kami nag-start. Kasi nationwide ito, it's no longer a secret, no? It is a public knowledge na ito. Lalo na itong every election. Ang ginagawa ng sinasabi nating number one threat sa ating national security para ma-attain ang kanilang objective is to control the local government units. Pero ang nakakalungkot lang po, ang pamaraan sa pag-control nila, ginagatasan nila itong mga local government units sa pamaraan ng permit to campaign in every election. Nationwide ito, Luzon, Visayas, Mindanao. So, nandyan.
ilan bang barangay, ilang munisipyo, ilang city, ilang provinces at saka ilang region ang buong Pilipinas. Ngayon, ilang local governments mayroon tayo. So, ang mga local government na ito, in order to attain their objective sa politika, kailangan magbayad ng revolutionary tax. Hindi naman talaga ito revolutionary tax, kung hindi ang extortion na talaga ito eh. So, diyan napakalaki ang makuha nilang pundo para sa revolutionary struggle. Kaya tayo sa Bantay Bayan na nakaintindi sa pinaka-objective nitong number 1 threat sa ating national security, gusto naming i-counter ito sa pamaraan ng sa individual Filipino citizen. Paano natin ma-counter itong napakalaking source of revenue ng mga revolutionary forces? So dito kami, nagtalaga rin ng team leader per barangay. So kung makontrol natin itong population sa barangay up to the municipality, yung mga mayors ngayon dyan, hindi nakukuha ng permit to campaign sa mga rebelde. Kung hindi, dito na sa atin sila makipag-alliance. Tayo, hindi naman tayo nanghihingi sa kanilang revolutionary tax. Sinasabi na kailangan magbayad ka. Ang sa atin, it is a volunteer services natin para magkaroon ng peace and order ang barangay o ang munisipyo. So, kung maatin ang peace and order na yan, itong mga politiko na ito, na kailangan nilang mangurakot para may ibayad sa revolutionary tax, ngayon, hindi na sila mangurakot. O, kung ano ang project na Class A, Class A yan. Kasi wala naman silang babayaran. So, isa yan sa pinaka-objective natin. Pamaraan na hindi tactical, hindi madugo. Kasi pag may NPA sa barangay, i-report natin sa military, sa police, ang gagawin ng military police dyan, kill the enemy. Pag namatay ang 10 na NPA dyan sa barangay, mag-expect tayo nga ang babalik ng mga NPA, hindi na ito biro kasi gustong maghiganti. So the more trouble ang makreate. So yan, pamaraan na yan. Like for example, the Alsamasa in Davao noong araw. Ay hindi biro ang Alsamasa, ang sitwasyon sa Davao. Mga military mismo, military mismo. Ang mga sasakyan nila kinulayan ng sibilyan. Grabe ang kon, wala ng pulis mag-traffic. Pag mag-traffic isang pulis, daara ng isparo, riding in tandem, patay. Dumating sa punto na ang Davao, may pulis na magpayag na mag-traffic, pero isang team na marin ang nakabantay sa isang pulis. That was Davao. Paano na-resolve yan? Mismo ang military police, pag naka-uniforme, naka-pulpak, naka-trigger na, that is Davao. Paano ba na-solve yan? Hindi man through tactical gira, hindi. Inorganize namin yung Alsamasa sa Davao. So lahat na ng concerned citizen doon, per barangay, naging Alsamasa na. Any presence sa armado, report kagad. Ngayon, nadagdagan pagka mayor ni Duterte na may political will. So Davao ngayon is the biggest city in the world in terms of area. And the cheapest city in the world. Ngayon, ang gusto ni Presidente Duterte, ang mangyari sa Davao, mangyari sa Pilipinas. So yan ang kuha natin ng programa natin na dapat maintindihan ito ng taong bayan. So mayroon kami sir na National Secretariat sa Camp Crame, gaya nito, si Pinka, siya talaga ang nasa machinery dyan sa ating opisina. Kaya baka may mga programa, announcement siya. Pwede natin... sige, si Tess naman. Tess, meron kang gustong idagdag doon sa mga binanggit ni Dr. Ben Caralde? Good morning, sir. At nagpapasalamat kami na kami po ay nakarating. Actually, sir, may sakit to ako. Pero pinilit ko na talagang... makasama. At saka malaking events po ito nga gagampanin namin para bukas. At naniniwala ako na talagang pagpanayang dasal mo at panalangin, talagang pagpapalain ka ng ating Panginoon. Sa aking pananaw, sir, itong ginagawa namin Bantay Bayan, ito'y hindi para sa isang tao. Ito'y talagang gusto namin ipaglaban ang kapayapaan, ang bansang Pilipinas, ang inang bayan. Ginagawa namin lahat ito, Luzon, Visayas,
Mindanao, hindi ho para pansarili namin. Ito ho ay para sa pangkalawakan at pangkalahatan. Kaya ako po naniniwala, ako po siguro hindi niyo may tatanong, sir, 67 na ho ako siguro. Senior na ho ako talaga. Pero bakit ho ako nandito? Dahil meron ho tayong pinaglalaban. Meron ho akong advocacy. Kaya ako, sa hirap at ginhawa, talagang ang suporta ko sa Bantay Bayan, gayon na lang po. Lalong-lalo na po sa ating mga chapter na talagang full support po ako dyan. Talagang ang aking pananaw, ang aking pong hadikain talagang mababaan ang bawat chapter. Kahit ang aming founder nasa Mindanao, talagang gagampanan ko po yung aking tungkulin na mapuntahan lahat ho ng chapter. Kasi iba ho yung nakikita ang National Secretariat ng mga tao natin para na-high moral ho sila. At mabigyan ho natin sila ng konting briefing that importante po yung edukasyon. Kasi po, kapag walang edukasyon ang bawat isa, talagang sigurado mapapariwara ang ating mga kabataan. Okay, thank you very much, Salamat Tess. po. Si Helen naman ay bago ito ngayon sa pananaw natin, ano? And ngayon ay malaki-laking obligasyon ito, Len, ano? Isipin mo yung mga kabaihan ay i-organize natin dito sa lalawigan ng Batangas na mamaya siguro explain din ni Dr. Ben Caralde kung gaano talaga kaimportante yung Bantay Bayan sa lalawigan ng Batangas. Especially na ang Batangas ngayon ay isang lugar na talagang nagsusulputan na napakaraming mga negosyo at kung sila Ed at saka si Helen ay hindi gagalaw, no, yung grupo niya, eh baka pagdating ng panahon, yung sinasabi na extortion ni Dr. Ben Caralde ay pag nakunan nito ng collection, eh malaking pera yon at gagamitin para pabagsakin yung ating bansa. So, Len, paano mo tinitingnan itong bagong responsibilidad mo ngayon? Anong naiisip mo pa? Para ka siguro na bigla na binigyan ka ng responsibilidad, no? Hindi So, ang po, iniisip hindi mo po. ngayon ay, paano ko to gagawin ngayon yung kababaihan? Anong mga nasa isip mo, mga ideya, konsepto? Gagawin ko po ang makakaya ko. Hihikayatin ko yung mga kababaihan sa aming bayan. Lalo tigit yung mga... Although meron kasing wala silang trabaho, sa bahay lang. So magkakaroon sila ng obligasyon. Yes, Obligasyon tama yan. hindi lang sa kanilang pamilya, kundi para sa bayan din. Yun po ang aking binigay na ini-assign sa akin na maghikayat ng mga kababaihan. Tama yan. Kasi pag Pati nga po mga bakla, gusto ko din pong hikayatin. So, sa'yo, under na rin sa'yo yan, ha? Opo. Under na Kasi rin, ano din po bakla Parang pusong babae din po sila. Kumbaga, bali, ang classification niya sa babae na rin. Opo. So, imbitahan mo na rin sila. Ay iniimbitahan ko po ang mga kababaihan na gustong maging miyembro ng Bantay Bayan. Kung maano ninyo, kontakin lang nyo ako. Yun lang po. Okay. Doc, yung excited ako mapakinggan yung tungkol dun sa sinasabi mo na sa isang community, pag na-organize mo yung Bantay Bayan, so magiging bantay sila lahat. Ano? Yes, sir. So, saan mo nakikita yung relevance ngayon ng Bantay Bayan dito sa Batangas? Kasi napansin mo, mayroong mga NPA pa rin at alam ko na tuloy-tuloy yung extortion nila sa mga poultry owners. Actually, may mga reports na ganyan, piggery owners. Hindi ko lang nalalaman kung mayroon din sa mga farmers. But for piggery owners and poultry owners, talagang mayroon. At saka yung mga contractors. And then pati yung mga negosyo dito sa Batangas. So ngayon mayroong Bantay Bayan. Saan mo nakita yung relevance ng Bantay Bayan dito sa mga nangyari dito sa lalawigan ng Batangas? Actually, sir, sa ating study, no, itong kalaban natin, hindi ito maging number one threat kung hindi mahusay. Napaka-bright nila. Ang una nilang inatake ay yung pinakaposte natin sa ekonomiya. Dalawa lang ang poste natin na malalaki sa ekonomiya, industrial post and agricultural post.
So dito sa Batangas, sa maraming factory dito, at saka yung mga individual businessmen, ngayon, ang naging problema, lalo na itong mga kontraktor, kung hindi ka magbayad ng revolutionary tax dyan, susunugin yung traktor mo, yung mga backhoe mo. Oh. Noong isang araw lang, doon sa Mindanao, may sinusunog naman sila. So yan, isa yan sa mga programa na mag-pullback sa ating development. So, dito lang sa amin, based sa aming matawag na programa na volunteer, no? Kaya napakahirap nga itong kalagayan namin kasi pag magprograma ka, magandang programa, para bang ang sasakyan mo parang Rolls-Royce, Mercedes-Benz. Pero hindi man yan tatakbo kung walang gasolina. So dito kami nagdilima ngayon dahil puro kami volunteer. So ang ginagawa lang namin is education. Like for example, industrial sector. Yung sinasabi mo kaninang mga industrial na mga grupo-grupo. May pigire o ano yung mayroon tayong negosyo dyan. Ngayon, for example, itong factory. Ano bang pinakamalaking factory dito, sir? Batangas. Yung lima, marami, ano? Yung Nestle. Nestle. Yung Nestle is, ako'y natutuwa sapagkat kung mayroon mang nangyaring strike pero at least hindi hawak ng grupo ng mga kaliwa. So at least yun yung relevance ng Bantay Bayan kasi kung mayroon man silang mga hinaing, yung legitimate na hinaing lang talaga. Yeah. Hindi yung ang objective ay pabagsakin yung kumpanya. Kasi pag pinabagsak mo yan, wala na naging pagkatrabawan. But dito ngayon sa Nestle ngayon, ang napapansin ko is meron silang mga hinaing na gusto nilang iparinig. Ginagamit nila ang lahat ng mga nararapat na mga ahensya ng ating pamahalaan na tutulong sa kanila. And we're happy na sila Edwin ay nandiyan dyan at sila nagbabantay na hindi ito mapasok ng mga makakaliwang mga grupo. So, sir, may konta dyan, sir. Actual experience natin sa Nestle. Kasi Nestle is isa sa biggest corporation nationwide, American company. 5 years ago or 6 years ago, tayo mismo ang pumasok sa Nestle. Nandoon kami sa human resource manager nila. Ang program, gaya yung sinabi mo kanila, nga paano natin ma-straighten itong Batangas, lalo na yung industrial sector. So nag-offer kami doon ng tinatawag namin na educational program para sa mga empleyado. Pero ang sabi ng Nestle Management, hindi na kailangan yung program nyo, Doc, kasi karamihan sa hinaing ng mga trabahante yung kanilang sahod. Kung ang minimum wage sa Pilipinas is 500, kami nag 1,500 na kami. So hindi na kailangan, Doc. Yung janitor namin, magkano? Earning not less than 18,000 a month. Sabi ko doon sa human resourcer, actually, itong virus ng komunista, para itong cancer na papasok sa isang kumpanya, pag na-develop ng stage 4 nito, wala kayong magawa. So, ayaw nila. 6 months after, bagsak ang Nestle nationwide. Strike. More than 35,000 na trabahante na wala. Kaya ang sabi ko, iyan isa sa probe na ang education talaga, ang nakapasok na education ay yung kabila. Kasi ang mga issues na ginagamit are all valid, legal, legitimate, and popular issue. Ngayon, mas matindi ang kalagayan ng ating industrial sector, no? Sa lahat ng nakikinig ngayon na may mga malalaking factory o may negosyo na mag-involve ng mga 200, 300, 500 na mga empleyado. Ito ay babala namin sa inyo through this program Up Batangas. At saka na sana sa ibang mga area near surrounding Batangas. Kasi under the present administration, wala na tayong indo, yung contractualization. So, ang akala ng iba, ma-regular na lahat, happy na. Ay nako, mayroon isang malaking problema dyan. Dahil ma-regular na ito, yung mga militant union ngayon, nagpistahan ngayon. Kasi ma-organize naman nila ito union. And remember, once
ang makapasok na onion ay yung pulahang onion sa isang kumpanya, believe me, talagang babagsak yan. Kaya ang pinaka-importante diyan, yung sinasabi ni Colonel Sumudyo kanina, na paano natin, isa lang suggestion namin diyan, is educate your mga empleyado. Kasi sa Bantay Bayan, mayroon kaming program sa industrial sector, paano magkaroon ng employee-employer relationship. Kasi parang a golden hen that lays a golden egg. Ngayon, ang factory, dual ang approach namin dyan, sir. Sa owner also, no? Dahil sa mga may-ari ng big corporation, ang approach namin dyan, hindi lang sana kayo na interesado sa inyong mga ginansya. Kasi itong factory ninyo, parang Mercedes-Benz, Rolls-Royce, hindi ito makatakbo ng maayos kung hindi high-octane ang gasolina. Sinong gasolina dyan? Yung empleyado ninyo. Sir, may nangapasok kaming mga korporasyon na instead na ordinary lang benefits, ngayon, binigyan pa nilang housing ang kanilang mga empleyado. Okay. So ngayon, yan ang nangyari ngayon, sir, na mapasok lang, ma-educate natin ang mga empleyado na maging part and parcel sila. Kasi pag ang Militant Union ang nakapasok, ang nakalagay sa utak ng mga trabahante, parang sila na ang may-ari ng korporasyon. Tama, oo. Oh, so, ayan, big challenge ito. Isa rin ito sa mga political advisor ng presidente, lalo na sa Malacanang. Ito ay matawag na inputs namin sa inyo. Dapat itong industrial sector, mapasukan na natin ito ng industrial program natin kasi wala na tayong indo. Baka mag-worsen pa ang ating industrial post. So, dito, suggestion lang namin na mapasok natin ito through education. Okay. So, yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod na mga panahon sapagkat tayo po inabot na po ng oras para magpaalam, Doc. Actually, overtime na tayo. So, mga kaibigan, naging napaka-productive po ng ating usapan ngayon at ito ay bibigyan pa natin to ng sunod na programa. Ibig sabihin is another opportunity for Dr. Ben to further explain his programs and activities that will cover yung tungkol doon sa pagbabantay talaga ng ating community at napaka-relevant ng kanilang ginagawa. So sa magitan po nito ay nais po nating pasalamatan ang grupo po ni Dr. Ben Caralde, ni Director Edwin Dizon, Provincial Director Jess Garcia, sa Secretariat si Tess Pinca, ang bagong President ng Bantay Bayan para sa Women's Sector si Helen Dizon, si City Director Bantay City Director Mervin Vista, si Director Ed Bilaos ng Cuenca, si Joel Cali, si Igme Surat, at kasana po mga kaibigan si LP Marasigan at saka si Kaben Adahar. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat po sa 99.9 DWGB-FM sa patuloy po ng pagbibigay ng oras dito po sa ating programa. And dito rin po sa may-ari ng Blue Sapphire at sa ating kasama sila Nino Munar, sila Joy at marami pang ibang mga nandito ngayon. Sila kalimutan ko itong pangalan nito, mga ibang mga kasamahan pa natin. But sa lahat ng mga sundalo na kasama po sa ating programang Apap Batangas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.